maririkit na kwento, epiko at mga alamat. Tampo kasi rito ang mga natatanging lugar, tauhan at karanasan. Magbubukas ng ating imahinasyon, damdamin at kaisipan. Kaya ngayong gabi, samahan nyo kaming tuklasin ang isang bagong alamat. Tuloy po kayo. Sama-sama natin libutin ang mundo ng Encantadia! Noong unang panahon, bago pa nabuo ang mundo ng tao, nalikha na ang Encantadia. Sa mahiwagang daigdig nito, may 4 na kaharian, ang Lireo, na mga makapangyarihang diwata, ang Sapiro, na mga Sapirian, ang Adamia, na mga Adamian, at ang Hathoria, na mga kinatatakutang Hathors. Nakasalalay ang kapalaran ng buong Encantadia sa 4 na elemento ng anyong brilyante. Ang lupa, hangin, tubig, at apoy. Ang bawat kaharian ang tagapangalaga ng bawat brilyante. Ngunit naiskam kami ng Hathoria ang iba pang elemento. Nagkaroon ng madugong labanan. Nakuha ng mga Sapirian ang elemento mula sa Hathoria at ipinagkatiwala nila sa kaharian ng Lireo ang mga brilyante. Ang 4 na anak ng inang reyna ng Lireo ang naging bantay ng 4 na brilyante. Habang nasa mabuting kamay ang mga brilyante, mananatili ang kapayapaan, kaayusan at pagmamahalan sa buong Encantadia. Ngunit isang araw, biglang nagkagulo. Napasakamay ng mga Hathor ang isa sa mga elemento. Sumabog ang digmaan, nasira ang kaayusan at lumakas ang puwersa ng kasamaan. Dahil dito, unti-unting nabalot ng dilim ang dating makulay at maayos na mundo ng mga kaharian. May pag-asa pa kaya maibalik ang kapayapaan sa Encantadia? Ang isang mahusay na kwento, kaya kang dalhin sa isang bagong mundo. Ipakikilala ka sa mga bagong tauhan, ihatid ka sa mga bagong lugar, at bibigyan ka ng mga bagong karanasan. Ganito ang mundo ng Encantadia. It's complicated times 10 to other things that we've done for the network in the past. May 2004 pa lang, pinagpaplanuhan na ang Encantadia. Isa sana ito sa mga gagawing pelikula ng GMA Films. Marami ng balak ang GMA para sa pelikula, mula sa mga disenyo ng iba't ibang kaharian,
magagarang kasuotan, hanggang sa mga tauhang magbibigay buhay sa kwento. By design, Rodel, if you could come up with 3 permutations of corridors, that's when I assign which part is, what sequence is it for corridor A, B, or C. Pero biglang di natuloy ang project. Ito pa naman sana ang unang kolaborasyon ni na Direk Mark Reyes at ng tanyag na production designer na si Rodel Cruz. Hindi ako masyadong na-disappoint. At the back of my mind, feeling ko kasi parang hindi pa yung nakatapusan ng Encantada, feeling ko mabubuhay ulit. Tapos Steven, pasok ko dun sa ano mo, dun sa Targon. Si Tito Rodel ang nagdisenyo ng mga award-winning na pelikula gaya ng Oro Plata Mata at Mano Po 2. After na Shield, I actually continued on drawing and doing designs, mga concepts. Kasi inano ni Mark na yung momentum namin when we were doing the movie. Ang taas na ng energy namin eh. Pero kahit di natuloy ang pelikula, magkakaroon naman ito ng katuparan ngayon sa telebisyon. Sa pananaw ko po, no, personal kong pananaw, singularly the most ambitious production made for television. Subalit, nung nakita ang ilang elemento nito na kaiiba talaga at kaakit-akit sa manonood, minabuti ng ating programming committee sa GMA Network na gawin siyang palatuntunan o programa para sa telebisyon. Ikaw si Mila? Ako si Anthony. Pag-iibigan ng mga diwata at mortal ang pinakasentro ng kwento ng Encantadia. Hinango ito sa mga alamat tungkol sa mga Encantada gaya ni Mariang Makiling. Pero mula doon, inown na natin yung mythology kasi nabago siya ng nabago. At hindi lang ito nakasentro sa mga Encantada, pumasok din yung iba't ibang mundo nga na makikita nila. So sabi ko, kung gagawa ako ng diwata, dapat iba siya kesa doon. So dito, sexy siya, mahawak siya ng sandata, matriarchal yung society nila. Kapag inapi mo to, lalaban ito. Matinding pagbubusisi ang ginagawa ng GMA sa pagbuo ng Encantadia. Mula sa pagsusulat ng script hanggang sa pagtatayo ng set. Bawat proseso ay dumadaan sa butas ng karayom. Yung dating po ni Ibarro. Tumakbo ito ng siguro mga ilang buwan sa conceptualization kasi binubuo pa lang namin yung tinatawag nating story map. Ito yung plano for the entire season o kung may extend ito, kung ano yung itatakbo ng kwento. Pero syempre, dahil maraming bumubusisi sa kwentong ito, nag-evolve ito eh. Parang bawat sequence ipinapanganak mo, bawat episode talagang nagle-labor kang ganyan. Challenge siya kasi nag-iimbento ka ng isang bagong mundo. Walang pinagbabasihang ibang ideas kundi dun sa original concept nila. Ilang buwan din pinaghandaan. May mga eksena na hindi rin basta-basta makukunan kasi nga kailangan authentic ang dating ng Encantadia. Asnamon! Voya Nazar! Sa mundo ng Encantadia, may sariling wika ang mga diwata. Paraan ng pagsusulat at sariling pamahalaan, kultura at batas. Bawat detalye ng kanilang pamumuhay ay maingat na pinag-isipan at binuo ng mga manunulat. Pero paano nga ba namin kayo dadalhin sa mundo ng Encantadia? Ito ang extra challenge sa aming mga artista, lalo na sa aming mga direktor. Okay, yun na din. Isang kayong sumigaw. Sugod na, fight. Okay, sige. Kasi ganun style or yung dapat siya. Maraming hiniling si Direk Mark sa GMA na hindi pa nagagawa sa buong kasaysayan ng telebisyon. Part of our goal and our commitment to our audience to get better at what we do.
Makasaysayan din ang Encantadia dahil marami sa mga makikita nyo dito ay unang beses gagawin sa Philippine Television. Nagkaroon ng sariling opisina o war room ang production staff ng isang programa. This is the back frame. Dito yung ilaw na ilagay, tapos yung chroma is here. Ah, yung studs. See? I noticed. Encantadia rin ang kauna-unahang Telefantasia na ginawa ng sarili nitong studio. Hindi pwedeng shootin yung mga requirements ng material, ng script on location. Though meron kami location, mundo ng tao, ganun. Pero on the Encantadia side, which is the fantasy side, everything has to be created from scratch. So, gusto ko control yung environment where I will create all that stuff. And ergo, give me a soundstage big enough to house all your sets, ganun, and I'll build them accordingly. Never be late. 75. Always be on time. Unang beses din tayo makakakita ng mga tauhang animatronic puppets sa isang Telefantasia. At para bigyang buhay ang mundo ng Encantadia, inorganisa ni Tito Rodel ang 5 art departments na nakatutok sa prosthetics, puppetry, set design, costumes at visual and animatronic effects. Yung concepts are really big. Kumbaga, pang Panavision to. Parang. So, ganon. Panavision on television. Big screen ideas on a small tube. Ang mga nilalang ng Encantadia meron ding sariling moda. At para mas makumpleto ang itsura ng mga ginagampanan naming tauhan, pinagtuunan din ng pansin ang aming mga kasuotan. Dapat magmukhang beautiful. Sa drawing pa lang, manghang-mangha na ako sa Encantadia. Nang makita ko ang mga costume design, lalo akong na-excite maging Alena. Mahigit 150 costumes ang ginawa para sa Encantadia. Sa aming mga diwata, 3 costumes na ang kailangan. Triple set of costumes, as in different sets, different needs, different designs. So, yung mga production designers ko ngayon ay nasisira ng ulo. Magkakapatid na mga diwata ang papel namin ni Sunshine, Iza at Diana. Pero dahil may kanya-kanya kaming personalidad, iba-ibang look din ang binuo para sa bawat isa sa amin. Alena's costume, water, the inspiration for the skirt alone, parang it's made of kelp, seaweeds. And then I had a shell for her tops. Fire, I used red and gold. Amihan, which represents air, I used feather motifs, wing motifs, and the blue color. Danaya, who represents earth, I used fur and other vines. Yung kay Miss Dawn naman, we wanted something tailored. I designed a coat for her na medyo empire yung cut yung dress niya at saka yung coat should be impressive. We put details on her sleeves na mahaba para mas impressive siya tingnan. And
yung crown, yung inspiration nun, butterfly. It takes a lot of time kasi like we buy these fabrics, tapos we don't just use it. We think of other treatments, like we distress it, we add on beadworks, and we crumple it, different treatments, so that it wouldn't look like it's made sa mundo ng tao. Ang tunay na kapangyarihan ng Encantadia. Ang ganda ng feeling ko. I really felt like an inang reyna. Maganda kasi yung pagkakagawa at saka maski yung estilo ng aming costume designer. I'm very happy with what he's done, especially with the warriors costumes. Lahat sila mukhang very authentic. May katerno ring accessories ang mga suot naming gown. Ang lahat ng ito masusiring binuo. Labor of love daw ang pagbuo sa bawat kasuotan. Headdress ko pa lang, 3 araw nang pinagpuyatan. Hindi lang costume ng mga diwata ang tinutukan, pati damit ng mga damat sundalo, pinaghirapan. Warrior costumes divided into two na naman, the bad and the good side. The good side, yung detail nila mas malinis, even the colors mas malinis, yung finishing mas malinis. As opposed to the bad side ng mga warriors, which are rougher, tapos grittier, dirtier, parang gano'n. Special feature siguro sa material, iniingatan namin yung mga artista na mabigatan sa susuotin nila. Kaya medyo less fiberglass, tapos more foam, no? Para kahit bumaksak sila, nagkaroon ng stance, hindi sila masasaktan. Ang babaksakan nila yung armor na gawa sa foam. Parang owl butterfly. Pagdating kay Hagon, medyo kinakailangan mas menacing ang dating niya, na halos lumiit na yung mukha niya dahil sa armor niya. Mas matataas na sinusuot sa ulo. Ang pagkakabakal niya, kailangan magmukhang luma na bakal or hindi gawang pangkaraniwang tao. Gawang engkanto, parang gano'n. Ang ganda talaga, impressive. Para akong Japanese warrior na. May mga pag-ganun pa eh. Parang mga pakpak. Pagsuot mo pa lang, yun na, hindi ka naaarte. Maganda. Overall, nakaka-impress yun. Tsaka nakakagulat pag nakakita mo sa screen. Ang mga espada at sibat ng mga sundalo, yari talaga sa tunay na bakal. Inukitan pa ito ng iba't ibang disenyo. May kaunting sakripisyo rin kami ni Iza, Sunshine at Diana. Para kasi magawa ang aming warrior costume, kinailangan naming magpa-body cast. Mahirap daw para sa babae na manansya lang daw kung ano yung sukat namin, kahit na meron kami mga sukat-sukat sa kanila. Maganda daw na ma-fit dun sa katawan namin. Unang beses naming magpa-body cast ni na Sunshine at Diana. And the first time is always unforgettable, di ba? Bawal huminga. Mainit. Pero bawal magreklamo. Yan o, bawal. Di biro ang tumayo at magmukhang statwa ng 1 oras. Kaya sa kalagitnaan ng body casting session ni Diana, Pagdating na dito ko, hindi na ako makahinga. Tapos sabi ko sa kanila, mainit na. Hindi ko na kaya, hindi ako makahinga. Nakaganon kasi yung kamay. Naghahanap ako ng masasandalan ko. Nakatayo lang ako, hindi pa sila tapos. Sabi ko, matutumba na ako. Nung pagtawag ko sa kanya, natumba na ako. may dagdag na kalbarya naman para kina Sunshine at Iza. Kailangan din nilang magpa-headcast para makuha ang sukat ng headgear nila. Sa pang 30 seconds, tapos na tayo.
teka lang po. Pwede bang, hihinga lang ako. Mamamatay po ba ako dito? Kung ano-anong tinatanong kasi napapraning ako. Kasi pag nakita mo, talagang isasalpak sa mukha mo, tapos ibubuhos. So, I got so scared. Pero buti na lang, totoo naman yung sinabi niya. Sabi niya, 1 minute, tas 1 minute, tapos na. So, okay naman. Nakahinga na ako after that. Wow. Malamig naman siya. Okay lang. Hi. I'm still alive. Pangalawang beses nang magpa-headcast ni Iza. Pero nagkaroon pa rin siya ng konting kaba. Ikaw na yung maghila. Pag sumama yung pilik mata mo, i-ano mo na lang. Sumama. Hala. Yung kilay. Hala. Sumama. Ha? Ano yung suwa? Kuya Benny! Pero ang mga pinagdaanan namin ay wala pa sa kalingkingan ng trabaho ng sikat na prosthetics expert na si Benny Badoktoy at ng kanyang team. Gagawa namin siya ng duplicate para sa modeling ng headdress. Mahabang proseso kasi ang paggawa ng aming warrior costume. Mula sa aming body cast, gumawa pa sila ng mga manikin. Hinugis ang aming headdress, vest, at armor. So ito yung mga natin, mga piyesa ng costumes nila. Ang mga clay sculpture ang nagsilbing molde para sa aming fiberglass costumes. We're going to make this all in one solid piece and probably do feathering on this. At para mas makompleto ang look, gumawa rin sina Benny ng pamborloloy. Ang ganda ng feeling talaga pag suot mo na yung costume kasi talagang mafe-feel mo na yung role. Nung tinitignan ko nga yung pictures, sabi ko, ako ba to? Meron na ako sa phone, parati ko na lang siya tinitignan. Nakakaaliw talaga. Alam mo yun talagang, wow! Alam mo yun, I never really thought that it would come out that way. Because when I saw the drawings, the sketches, parang I was thinking, wow, I wish they could really do it like this, like make it come out like this. And then when I wore it, true enough, it was really beautiful. Isa sa pinakamalaking hamon na kailangang harapin ay kung paano bubuuin at ilalarawan ang mundo ng Encantadia. Ano nga ba itsura ng mga kaharian? I've been living, eating, breathing, dreaming of Encantadia since May of last year. Na na-sidetrack lang pero now it's back. When the project was being offered to me by Miss Lilibet Resonable, ang una ko sinabi, ma'am, sige, tatanggapin ko to, pero malaking responsibility itong production na to. Dapat paniwalain namin ng tao. Sa umpisa pa lang na mga diwata sila at meron talagang kingdom na tinatawag na Encantadia. At first, I was skeptical when Direct Mark told me, let's do it in the studio. Because sabi ko, will we be able to pull it off and make the people believe, the audience believe that it's not in a studio, it's Encantadia, it's Lireo, it's Hattoria. But when I saw the visuals, kahit ako napaniwala. Para matupad ang vision ni Direct Mark, nagpatayo ang GMA ng sariling studio para sa Encantadia. Major innovation dito sa production na to is the soundstage. Na sinabi ko na, ma'am, kailangan natin gumawa ng Lireo. The only way to do that is to create. So, you guys can see it. We have the soundstage in somewhere in Manila na nandun lahat ng kingdom na may sarili kaming it's an independent studio
that anytime the weather will not permit us to shoot outside, we go straight to the studio and we have a cover set. Ang 2,000 square meters na studyong ito sa Pasig, ang kauna-unahan sa kasaysayan ng mga telenovela sa Pilipinas. May He bless this office. Sa tulong ng grupo ni Rodel Cruz, ang production designer ng Encantadia, unti-unting nagkahugis ang dating bakanteng pabrika. Well, mahirap. Like for example, this one, ang laki ng nagastos into. Hindi naman actually soundstage to. It's a big warehouse. And soundstage requires soundproofing, air conditioning. Even before you start spending on your sets, kailangan ayusin mo na yung mga ganun. Mahigit sa 180 na tao ang nagtulong-tulong para gawing makatotohanan ang mga ideya at drawings ni Tito Rodel. Para makuha yung form na yan, lalagay mo na may chicken wire. Chicken. Tapos itong katsa. Then, sandblasting na. Ang result niya, akala mo, bato talaga matigas. Gaano po katagal po nagawa po yung isang ganyan? 2 days. Fiberglass kinas. Para pare-parehas. Then may chicken wire din dyan. And then finally, yung cement. Yung pampatigas sa kanya. Ilang days po? Mga 1 week na itong ginagawa. Natapos ang set sa loob lamang ng 1 buwan at kalahati at nagmukha ngang kaharian ang buong paligid. First day na shooting namin dito sa soundstage. State of the art na set. First scene. First scene for the day. We're all very excited. Bayi! Let's go! Actually, I was very impressed. Kasi nakita ko na, wow, mukhang large scale ang plano ng GMA. And then when I saw the drawings, the sketches din ng kanilang mga sets, yung pinaplano nila lahat. And now, finally seeing it with my own 2 eyes, sabihin ko talaga that the craftsmanship is very, very good. Ang ganda-ganda ng pagkakadesign. First time namin nakapunta dun sa warehouse, nagulat kami sa laki niya. Para sa akin nun, I thought it was more than enough na parang, wow, ito na yon, tama ito. But later, napupuno na. Ngayon, na nagtitaping na kami, na-realize namin, wow, ang sikip na pala natin. Kailangan pa rin pala, may mga eksena kailangan talagang ilabas kasi parang hindi natin lahat magagawa dito. Dinayo rin ng Encantadia ang Antipolo, Tanay at Calatagan, Batangas para sa mga karagdagang eksena. Sundan niyo kung saan pupunta yung camera, ha? At si Chito Somera, ang isa pang production designer, ang nakatoka dito. Logistically, yung mga locations mahirap puntahan. Tapos yung set, mahirap gawin. At almost 24 hours kami nagtatrabaho dun sa set. 2 days lang namin prepare yun, pero inano namin yung landscaping, yung darang almost 15 staff sa unit 2 pa lang yung nag-landscape ng Daranac Falls na inaakyat namin yung bundok na almost 100 steps. Katulad nung pagtatagpo ni Alena at saka ni Ibarro, it has to be something magical. Of course, you can just do that. You cannot do that in a studio if you want to see sky or trees or ganyan. So you have to bring it outside. So isipin mo how meticulous na flowers na kakaibang itsura, dress up nila ang Daranac Falls na wide shots pero kita mo pa rin yung magic. Ganun ka-meticuloso yun, ganun kadugo yun. Napakaganda dun sa Daranac Falls. Hindi ko in-expect na ganun kaganda dun. Napakalinis ng tubig, ang lamig, ang linaw ng tubig. Ang sarap maligo. Yung alam mo yung pag nag-swimming ka, lahat ng problema nawawala. Pero kung may mundo ang Encantadia, may mundo rin ng mga mortal. Dito sa Pandakan, kinukuha ng mga eksena namin ni Jenny Lynn. At si Direk Hil Tejada naman ang humahawak dito. Ang magiging
backdrop ko is release ng tren. Yan. Doon kasi lumaki si Milagro. So most likely, yun ang magiging set ko, yung release ng tren. Kasi doon yung bahay ni Milagro. Hindi naging madali ang shooting dito sa Riles. Di gaya sa studio, hindi kontrolado ang pagdating at panonood ng mga tao dito. Makikiusap lang po sa lahat. Makakanood po kayo. Atras lang tayo lahat. 5, 4, 3, 2. Ito ang si Jeneline, kinailangan pang matuto magpatakbo ng trolley sa gitna ng init ng araw. Sobrang excited kasi yung first time namin makakagawa ng yung fantasy talaga, yung may mga effects. Visual effects? Marami rin yan sa Encantadia. Yung mga powers ng mga bida is may enhance yan through special effects. Like individual characters kasi dito, per character may kanya-kanyang element na ginagawa. So, ayun, yung per character na yun, may kanya-kanya silang ginagawa kami signature na effect para mas makilala ka agad yung character. Like, may fire, may water, may smoke, may wind. So, kailangan kasi namin i-hook up yung CG dun sa live. Maraming pagkakaiba. Kung i-compare ko siya nung ginawa namin yung dati sa Mulawin, you have mga wings. Dun sa Darna naman, iba rin yung mga powers niya. And mostly, ang titingnan mo din mga kontrabida. Dito, ang susubaybayan mo is yung mga bida. Kasi each character nga, like I said kanina, may kanya-kanya specific na powers. Bukod sa nakamamanghang visual effects na Encantadia, ipinakikilala rin namin sa inyo si Imaw. Ipinagpapasalamat ko ho na siya'y iniligtas ni Dadaya. The other innovation that makes this show different is that I brought back the magic of puppetry. Kasi ngayon CGI ang uso, ganyan-ganyan. I wanted to give the audience something different. You know, yung mga ginawa ni Jim Henson, yung mga ganong klaseng tsaka ng Star Wars, ng mga animatronic, gusto kong ipasok dito. Yun din, pinagbigyan din ako doon. So we have Imaw, one of the first animatronic characters in local television. These things have never been done on television for soap operas. So this is the first time. So, you know, if you like these things, you should watch out for it. And it's so cute. Have you seen Imaw? Imaw's so cute. May design tayo na sinusundan din kasi. So, modeling play yung proseso lang, ano? Modeling play. So, nung na okay na yung niya na final na yung itsura niya talaga, may molde na yon. Tapos yun pwede na mag-reproduce mula sa molde. Bukod kay Imaw, may iba pang mga dapat abangan sa Encantadia. Meron kami yung creature dito na paklong, which is a 12-foot high creature na once you see it on screen, it will be something very magical. Kilalanin natin ngayon ang mga tauhang bago niyong mamahalin at kaiinisan sa Encantadia. The casting for this show, inisip na namin, unang-una, who looks good and who can move. Kasi you cannot fake a Diwata warrior na hindi marunong gumalaw. They have to look good and they should move. And then dapat sympathetic sila kasi mga Diwata namin sympathetic. And then for the guys, of course, one mandate is they have to look good in a costume. They have to look romantic, and they should be able to, of course, act and move. Dekalidad ng mga artista ang gaganap sa mga papel ng mga diwata, mandirigma, kalaban at maging sa mga mortal. Ang role ko dito sa Encantadia is the role of the Inang Reyna.
I think very important din yung role ko dito dahil nanggaling sa akin yung apat na diwata, apat na engkantada na maglalaban para sa role as bilang Inang Reyna in the next generation. Bale, ako po yung gaganap na Pirena. Anak po ako ni Don Zulueta. Ako yung panganay na anak. So, ang goal ko lang talaga is makuha yung throne. I want to be the next queen. Pero alam ng nanay ko na si Miss Don Zulueta nga na meron akong ugaling pagkagaling. I play the role of amihan. Ako dito yung may puso. Very kind. Kasi nga, yun nga, may puso. Tapos, I play goddess of the wind. Parang gano'n, engkantada. Tapos ako yung may, nasa akin yung power to control the wind. And magaling ako sa pagdating sa pakikipagdigmaan, pakikipag-battle, yung mga gano'n. Elena! Ako si Alena, isa ako sa 4 na magkakapatid. Ako yung parang pinaka-romantiko. Gusto ko ma-in love, gusto ko mahanap yung parang man of my dreams. Ay, hindi pala man kasi engkantado of my dreams. Parang ganun. Nakakatawa yung power ko kasi pag kumanta ako, may mga nangyayari. Meron akong pwedeng gawin. Ako si Danaya, pang-4 na anak ng aming Reyna na si Don Zulueta. And syempre ako yung bunso. Yung character ko dito, medyo flirt. Ako yung medyo matapang. Naharap-harapan kong inihahayag kung ano yung mga emotion ko, yung galit ko. Si Danaya kasi, ano siya, sa Earth. Earth yung pinaka-sakop niya. So, minsan nagiging hayop siya. Ikikwento ko sa'yo ang Encantadia. Ang magbibigay buhay naman sa lahi ng mga Sapirian ay sina Richard Gomez bilang si Rakim, ang ama ni Amihan, si Ian Veneracion sa papel na Haring Armeo, at si Dian Sison bilang ina ni Iparo. Sila ang nilalang sa Encantadia na tagapangalaga ng makapangyarihang brilyante sa lupa. Ako si Rakim. Ako yung prinsipe ng kaharian ng Sapiro. Meron siyang kapangyarihan na kaya niya makalimutan mo yung mga nakita mo tungkol sa kanya. Si Rakim, malakas ang kanyang personalidad, malakas ang kanyang pagkatao, magaling siyang lumaban, lalo na sa espada. Ang kampo naman ng kasamaan sa Encantadia ay pinangungunahan ng premyadong aktor na si Pen Medina na gaganap bilang Hagorn. Nararamdaman kong malapit na tayong magtagumpay. Si Altantay sa papel na Haring Arvac at si Leila Guzma sa papel na Agane, ang kanang kamay ni Hagorn. Akong isa sa mga bad guy. One of the bad guys. Hari ako ng kaharian ng Hatoria. Ang tawag sa akin ay Hagorn. So ako yung nagbibigay lagi ng perwisyo at problema sa mga nagkagandahang Encantadia. Gusto kong kamkamin yung buong Encantadia, yung buong kaharian. Gaganap bilang Akil, pinuno ng diwatang kawal si Alfred Vargas. Si Polo Ravales naman sa papel na Hitano. Si Nancy Castiglione bilang si Muyak, isang pixie fairy at dama ng Inang Reyna. At si Girlie Sevilla bilang Gurda, isa sa mga dama rin ng Reyna. Ang mga artistang gaganap na mandirigma ay sina Dingdong Dantes sa papel na Ibaro, si John Regala bilang Apitong, ang pinuno ng mga mandirigma, si Marky Lopez bilang Wantuk, ang matalik na kaibigan ni Ibaro, at si Michael Roy Hornales sa papel na Apek. Gusto mo ba mamatay? Ang mga mandirigma ay lagalag na tribo na mahilig magnakaw para sa ikabubuhay nila. Sila ay itinuturing na mababang uri ng mga nilalang sa Encantadia. Pangalan ng karakter ko ay si Ibaro. Si Ibaro ay isang mandirigma na nabibilang sa isang grupo ng mga taong ng mga engkantadong bukod pa dun sa 4 na major na sa Lereo. So kumbaga kami yung mga nakatira sa gilid
ng palasyo. Wala akong special power bukod sa since mandirigma nga, mahusay makipaglaban in terms of sa espada or sa long stick. At kahit sino, nilalabanan ko at wala ko inaatrasan. Sabi ni Aling Rosita, hintayin daw kita eh. Kasama rin syempre ang inyong lingkod at ang iba pang kasama ko sa Starstruck. Alam mo, parang ako si Lyra. Bale yung character ko dito, mabait, mahinhin. Meron akong mamanahin na kapangyarihan. Sige, matulog na ho kayo. Ako daw po si Mara. Parang in the last something, magko-compete kami ni Jenelyn. Maybe cheap for you. Ang name ko is Anthony, yan. Anak mayaman kami. Tapos, maporman tao. Yan. Siyempre, pero mabait naman ako. Makikilala ko si Jen. Tapos, may love siya sa akin. At the same time, may love din ako sa kanya. Sana naman pag pumunta ako ng Hong Kong. Ang ilan pang artistang kasama sa Mortal World ay sina Pinky Amador bilang Carmen, ang ina ni Anthony, Mga akong sumbatan. si Alan Paule sa papel na Dado, at si Irma Adlawan Marasigan bilang Amanda, ang mag-asawang nagpalaki kay Lyra. Si Jay Aquitania naman sa papel na Banjo, kababata at kaibigan ni Lyra. Gaganap bilang Dina si Gail Valencia, anak ni Dado at Amanda. Si Era Madrigal sa papel na Gigi, kaibigan ni Lyra, at si CJ Ramos bilang Bono, kaibigan ni Anthony. Meron din kaming theme song. Isinulat ito ni Tats Faustino at inawit nila Karil at Jerome John Hughes. It goes beyond the boundaries of physical nature. Yung gagawin natin lahat, miski ano pa mangyari, kukunin natin yung kailangan kunin para sa lahat. Alam mo na, yung mga talagang extreme love actually. It's one of the most beautiful songs we've heard, and I think it's gonna be a big song. Mahiwagang puso, napakalalim ng mga mensahe. Talagang, anong klase pag-ibig ba ito? Meron pa mga bulkan. Talagang pipigilin ang bulkan, ang lindol, ang ulan. Sa gitna ng lahat ng ito, nandun yung central love story ng isang diwata o isang engkantada na umibig sa isang mortal at kailangan niyang mamili kung para sa sariling kaligayahan, kung susundin niya ang kanyang puso, o kailangan niyang kalimutan ang iniibig para ipaglaban niya yung kanyang kingdom o kanyang lahi. Multiple levels of love story. Alena and Ibaro, Karil and Ding Dong, their love is pure, but there's a major hindrance na hindi nila kasalanan. I can't reveal it this early, pero hindi nila kasalanan, walang may kasalanan, but they can't be together because of that one very important thing that will save the kingdom later on. And then you have a love story here of differences, like a Romeo and Juliet between Mark Heras and Jenilyn Mercado, that beyond being rich and a poor, a rich boy and a poor girl, isang tao at isang diwata, na major complication yun, no? So magkaiba mundo nila. Drama at romansa, puno rin ng umaatikabong aksyon ang Encantadia. Kaya 2 buwan bago nagsimula ang taping, nagdaan kami sa martial arts training. Fight scene na kamay lang, no? Ito fight scene ito, mga espada, mga spears, mga knives, mga axes, battle axes, mga mace. So, komplikado talaga. Ang nag-training sa amin yung mga stuntmen mismo na nag-training din sa ibang bansa para lang mapag-aralan ng mga kakaibang movements na
hindi pa nakikita sa TV. Para kumbaga, first time dito sa Encantadia makikita. Istrikto si Direk Mark. Bawal mag-cramming at mag-aral ng mga stunt sa set. Kasi sabi ko, hindi natin magagawa ito na you expect people to believe that you can fight, na you rehearse 30 minutes or 10 minutes before the take. Ang galing-galing nyo ng mag-away. Hindi naman pwedeng on the spot ituturo sa'yo. Kahit pa paano, kailangan meron ka ng napag-aralan para kapag i-rehearse mo doon sa scene mismo, hindi ka na mahirapan. Sige. 1, 2, 3, 4, ha! Cinematic martial arts ang itinuro sa amin. Kombinasyon nito ng arnis, kendo, at long stick fighting. Kailangan mo yung mga hit mo, kailangan kontrolado mo na hindi mo masasaktan yung ka-partner mo, yung ka-fight scene mo, hindi mo siya masaktan. Na mapapalabas mo sa TV na totoo yun. Nung sa kendo kasi, yun ang pinakaano namin para sa mga sword fight. Saka yung arnis, yun ang pinaka-basic for sword fight. Long stick kasi para yun sa spear na gagamitin ng mga artista. Tsaka ng mga warriors. Karamihan sa amin ngayon palang nakahawak ng arnis. At di namin malilimutan ang unang bisita ni Tito Pen Medina sa practice. Baka hindi ako tumagal, mag-collapse ako niyan. Hindi ako makapag-taping bukas. Pagpasok niya, sinabay namin yung mga stand-up namin malalaki. Pagpasok niya, natakot sa... Yung pinaliwanagan namin na, ano lang to, para lang magamay niya yung kung paano humawag ng mga sword, paano makipag-fight. Ayun, medyo nakakakuha rin. Walang sinalang, so ako na lahat. Ang daming tumatama sa akin. Pag gano'n ko rito, may nakaalsa yung armor ko. Pag gano'n ko rito, sumusuntok dito yung mga yung sa balikat ko. Namulat ko eh. Masakit talaga sa butot kalamnan ang stunts. Hirap na hirap din kami sa training nung una. Pero di nagtagal, nag-enjoy na rin kami. Talagang papawisin sila pinawisan ng gusto talaga, naliligo ng pawis eh. Pag kinabukasan nga, yung mga hindi sanay sa ganong training, hindi makatayo, sakit ng katawan. Nagkanya-kanya rin kami ng diskarte upang maging mas magaling sa sword fighting. Originally, I train for Muay Thai. Pero medyo pareho din naman, pero masyadong malayo yung moves because it's basically the whole body. Iba pag weaponry. So, I decided na, since sinabi sa akin ni Direk Mark na you will use a dagger, I went on a special training on my own with Mr. Romel Tortal for Pikiti Tirsha, which is the art of knife fighting. Itong si Iza, bumili pa ng sariling arnis para makapag-practice sa bahay. Kinarir talaga. I still enjoy it. Like yesterday, I enjoy, I don't know, the movement. I'm not really sure how to put it into words, but yesterday when I was doing it, parang I really felt that, I could do it. Kung given nga lang sana enough time pa to prepare, it would be better. Nagpapayat din si Ding Dong para maging mas maliksi ang katawan niya. I had to lose weight. Siguro umabot mga 30 pounds para lang medyo mas okay yung galaw. Which is hard for me because I love to eat. Diba? So, yun, isa sa mga sakripisyo. Pero worth it naman. Siyempre, lahat kami nagpakitang gilas. Si Diana, yun, akala nga namin, malam niya, yun pala, ang bilis din makakuha ng mga numbers eh. Sabi ko, kaya ko kasi nung high school ako nag-arnis ko. Pero habang tumatagal, nandun na yung pagod, hirap. Pero syempre, kailangan. Tsaka masaya naman kami habang nagre-rehearse. Tsaka nandun yung challenge kasi magkakasabay kami nagre-rehearse. Siya okay naman talaga na cooperative naman siya pagdating sa
nakakahiya sa mga practitioners ng kendo, arnis, and whatever, kung ano man weapons ang gagamitin namin, na mali-mali kung anong ginagawa mo. So you have to perfect the form, kailangan perfect din yung moves mo, so yun ang mahirap. Seryoso masyado yung pagdating sa training. Talagang pinapakinggan niya mabuti, tinitingnan niya, tapos yung pag hindi niya sinasama ng biro. Pero masyado yatang feel ni Isang makipaglaban. Minatamaan nga ako at na-jackpotan ko siya dito. Talaga, yung stuntman. Tapos sobrang talagang wabangin, gano'n. Tapos yung sobrang guilty. Pero parang sa kanya, hindi ganito talaga. Pero hindi naman talaga ganun. Tapos natamaan din ako ni Dong sa kamay. Pero I really enjoyed it. Ano naman kaya ang masasabi nila sa akin? Si Karil medyo kahit medyo malambot pero sumasabay. At di lang si Ralph ang aming napabilib. The girls delivered. You know, I was so shocked to see Diana Subiri doing stuntman tumbles. Karil and Iza could hit, with the arnis. Like 2 hours after, they were doing routines already. Itong nakaraang oras, naging bahagi kayo ng dalawang magkaibang mundo. Ang daigdig ng Encantadia at ng tao. Magkakaiba nga pero may pagkakapareho. Pero bukod sa magagarang set, special effects at dekalidad ng mga artista, ano pa nga ba ang ipinapangako ng Encantadia? We are all in agreement that beyond the effects, beyond the costumes, what carries the whole of Encantadia is the story itself. It's the characters. It's characters that they may be creatures or diwatas, but the universal story of our differences and our loves, our failures, our successes is there. So it's like a fairy tale. Dadalhin kayo ng soap na ito sa iba't ibang struggle ng mga Encantada at ng mga mortal. At marami kayong mapupulot mula sa pagmamahal sa kalikasan hanggang dun sa yung idea ng yung responsibility na minsan kinakailangan mong harapin kung ano ang responsibilidad na nakapataw sa'yo sa kabila ng sakripisyo na kailangan mong gawin o ibigay. Kung sakaling may mangyari sa kanya, hindi mawawalan ng reyna ang mga diwata. Well, ako for one, kahit na I am not anymore a child, I think that if a show like this came along at the time nung bata pa ako, I'd be so excited, papanoorin ko ito. Ang daming bagay na hindi mo pa naririnig o na-enkwentro. Lahat bago. Papupulayan kung ako ang karapat-dapat. I am optimistic and a bit scared kasi masyadong mataas ang narating ng Mulawin. Talagang lumipad sila. Malaki rin ang i-offer ng Encantadia kasi napakalaking storya, maraming bagong makikita, marami ng luha at dugo ang, ang nilabas para dito. I think this project is possible only because I have a competent staff. Of course, my co-director, Direk Gil Tejada, who I look up to, who was my mentor. My writers, I have worked with them. And then, of course, my staff, my angels, my diwatas, my damas. They're always there with a smile on their faces. Sa mga manonood ng telenobelang Pilipino, inaanyayahan ko po kayong panoorin ang
aming palabas na Encantadia, ginagarantiya ko po sa inyo na hindi kayo magsisisi na panahon na inupo nyo sa harapan ng telebisyon. It's very interesting because it's fantasy, but at the same time, it's very soapy. So it's something that you would want to watch every single day. Pinaganda, pinasaya, pinalalim ang pagkakaproduce ng Encantadia para sa inyo, para sa viewers, para sa lahat ng kapuso, lalo na sa mga bata, para matuwa kayo, na meron kayong aabangan gabi-gabi, even for the next few months lang, na isang magandang programa. Mga kapuso, karangalan ko pong imbitahin kayo para panuorin itong ating latest na Telefantasia, ang Encantadia. Mga likha ng imahinasyon na ngayon yun lang makikita sa telebisyon. Mga eksenang tiyak na kamamanghaan, kakikiligan at kagigiliwan nyo. Hindi po biro ang magbuo ng isang kakaiba at natatanging Telefantasia. Kaya't sana'y abangan at tutukan nyo ang resulta ng lahat ng aming pinaghirapan. Bukas po, bubuksan namin ang pinto ng aming kaharian. Kaya samahan nyo kami gabi-gabi sa mundo ng Encantadia. Avisala! Mr. Masne Villa Encantadia!